magandang gabi po sa inyong lahat. Again, welcome po sa Real KGB Believers. At tayo po ay magsisimula po sa isang maikling panalangin. And may ask Brother John Villanueva to lead us in prayer. Tayo po ay manalangin. Okay, let us pray. Dakilang Diyos, muli Panginoon, maraming po salamat Yes, Diyos sa pagkakataong ito, Panginoon, na kami po binigyan muli o Diyos. Oh God, yes Lord. Pagkakataon, Panginoon, na kami, Panginoon Diyos, matunghayan muli at malaman o Diyos ang bagay na kung saan, Panginoon, ang salita, Panginoon Diyos, ay mag-expound, Panginoon. At dalangin po namin o Diyos na bawat isa, Panginoong Diyos, ay maging maayos ang connection, maging maayos na dumaloy ang pag-aaral na ito, O Diyos, makarating sa kanila ng maayos, Panginoong Diyos. Ganon din po sa amin, Panginoon. Ang dalangin po namin, O Diyos, ay bigyan niyo po kami ng kaunawaan, Panginoong Diyos. Lord, marami pong salamat, O Diyos, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen, amen. Okay, so as an introduction, again, this is Jonathan Pascual, pastor of King James Bible Baptist Church. We are coming to you live from Barangay San Vicente, Tarlac City. So, kapag po nakarating po kayo sa Tarlac City, ay pwede po kayong bumaba sa SM, no? SM Tarlac City. Sakay lang po kayo ng tricycle at sabihin po ninyo yung church namin. Pagkat may be about 1.5 kilometers away from SM. So, sakay lang po kayo sa tricycle and then kung kayo naman po ay siyempre, sabihin nyo lang po yung King James Bible Baptist Church or AB 611 King James Christian Learning Center. Malapit lang po kami sa elementary school ng San Vicente, no? Barangay San Vicente. At kung kayo po ay nasa private car, no? Private car, you can use way going to Capitol, yung pong provincial capital. You can ask some people saan ang Capitol o kaya saan po yung provincial hospital. Kami po yung malapit lang po sa mga lugar na ito or yung CLDH, yung tinatawag Central Luzon Doctors Hospital. So kami po ay nandun po sa mga area na yon. Okay, so kung kayo naman po ay dadaan through the highway ng MacArthur Highway, pwede po kayong mag-standby doon po sa SM Tarlac City. At pwede po kayong tumawag sa akin immediately so I can assist you. Kasi mas malapit po doon papunta dito sa ating lugar. Why I'm telling this? Sapagkat po may mga iba po that they are desiring to visit our place, no? And you are welcome to visit our place. Lalo na po ngayon, medyo maluwag na po ang ating pong mga travels, so you can now see us live here at Real KGB Believers. Okay? So, nag-start po ito ang ating ministry way back siguro mga, if I have not mistaken, ito po ay nag-start April, no? March 29. So, yan, yung last week ng March. So, yung talagang actual is April, no? April, first week ng April. At hanggang ngayon po, and by God's grace, ay ilan-ilan lang po yung araw at gabi na tayo po in-absent. So, nagbawas lang po tayo. Dati-rati po ay from Monday to Sunday, nagbawas po tayo ng 2 nights. But anyway, ito'y lahat ay dahil sa kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos. And I am thankful na meron po tayong mga pastors na talagang they are supporting this kind of ministry. At may mga kabatiran tayo, even in Africa, okay, doon po sa Kenya ay may mga followers po tayo, may mga viewers po tayo, at may mga viewers po tayo sa different parts of the world. Particularly po sa United Kingdom, sa USA, at maging po sa Asia, no? Singapore, maging po sa lugar po ng Macau and even sa Hong Kong. So, meron po tayong mga viewers. So, marami pong salamat even here in the Philippines. Ang bulk po ng ating viewers ay nandito po sa Pilipinas. So, we're using the Facebook channel, alright? So, you can easily give your comments or questions after the Bible study. Okay po. So, tulad po ng aking announcement at ang aking invitation, ay ang ating discussion will be Old Latin Vulgate verses
the Latin Vulgate of Jerome. So, marami pong hindi nakakaalam nito actually. No? Hindi nga nila siguro pa narinig yung Latin Vulgate. Pero may mga Bible student po tayo na nag-aral sa iba't ibang mga siguro, unahin natin sa iba't ibang denominations, no? Narinig na nila itong Latin Vulgate. Meron naman tayong mga kapwa Baptist na nag-aral din sa mga seminaries at nadaanan nila itong Latin Vulgate, no? Sa mga Roman Catholic professing Christians, they said that Latin Vulgate is connected to the true line of biblical manuscripts. But anyway, ito ang purpose natin mga kapatid, i-clear out ang issue, no? Yung pong liwanagin natin, no? Kasi nga po, marami pong nag-aakala that there's only one Latin Vulgate. They thought that there's only one Latin Vulgate. But you cannot mix the two. Hindi po natin pwedeng sabihin yung Old Latin Vulgate is also the same as the Latin Vulgate of Jerome. Now, that's the reason why meron pong verse sa Bible dito po sa 1 Corinthians 10:21, so you cannot mix the two. Why? Because the other one is not of God. Ang isa po hindi sa Diyos. Ang isa ay sa Diyos, ang isa ay hindi sa Diyos. Okay? Now, so let's go to 1 Corinthians 10:21 as our first verse. And then we go to 2 Corinthians chapter 6 later on. We go to 1 Corinthians 10:21. 1 Corinthians 10:21, the Bible says, "Ye not drink the cup of the Lord and the cup of devils. Ye cannot be partakers of the Lord's table and of the table of devils." Yeah, see that? So, alam niyo kung bakit ginamit po natin yung verse na yan? Because, ang isa po dito, kapatid, ay hindi sa Panginoon. Yung translation po na ito ay hindi sa Panginoon Diyos. Okay? So, mamaya po natin makikita. And then you go to 2 Corinthians chapter 6 for another verse. 2 Corinthians chapter 6. Okay? You go to verse number 14 up to verse number 17. 2 Corinthians chapter number 6, verse number 14. "Be ye not equally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness, and what concord what hath Christ with Belial, or what part hath he that believeth with an infidel? Yeah. And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God, as God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you." Alright, so there is no concord with Christ and Belial. No? Hindi sila pwedeng pagsamahin. Walang agreement ang temple of God sa idols. Hindi pwedeng pagsamahin, no? Okay? So, hindi pwedeng pagsamahin yung unbelievers at saka believers. Okay? So, walang fellowship doon. Now, that's the reason why ginawa po natin itong study na ito and with some materials na nasa atin, no? These are Bible-believing materials. Ginamit po natin so we can have our Bible study tonight. And also, some informations na pwede natin makuha sa internet. Okay, so tingnan muna po natin yung Vulgate. No? Kung inyong makikita, pupunta kayo sa internet at i-check po ninyo yung word na Vulgate. No? Sabihin natin Latin Vulgate. Ito po yung mag-a-appear. Okay? Ito po yung mag-a-appear. Hindi po niya sasabihin yung Old Latin. Kundi sasabihin po niya yung Vulgate na ginawa ni Jerome. Okay? Catholic. Now, sabi ng internet, the Vulgate, okay, or Biblia Vulgata, Latin pronunciation, okay, the Vulgata is a Latin pronunciation, or Vulgate, is a late 4th century Latin translation of the Bible. You see that? Okay, kung inyong makikita, ayon sa kwento ng internet, ha? Ayon sa kwento ng internet, right? Kung may Bible sa ating panahon, okay, kung may Bible, ito yung ating panahon, di ba? Before the rapture, the church age.
Kung may Bible man ngayon dito, okay, ito yung modern times. Okay? Ephesus, Pergamos, Philadelphia, Laodicea, ito yung modern times. Kung meron daw Bible ngayon, okay, galing ito sa isang translation ng Latin. And this Latin translation comes from the Latin Vulgate. So, pagka pinag-aralan natin ang Bible, immediately ang isipin natin, pag Latin, ang language, okay, before the English translation, ang Latin is Latin Vulgate. Okay. Okay, so, church, it was to become a Catholic church officially promulgated Latin version of the Bible during the 16th century and is still used in the Latin church alongside the Hebrew and Greek sources. So makita ninyo inequal siya sa Hebrew at saka Greek. Inequal po siya. So yung Latin Vulgate, inequal siya saan? Sa Hebrew and Greek. So ganito mangyayari kapag magre-refer ka sa mga tamang translations or reliable translations, kukuha ka ng information from the Latin Vulgate. Ang problem, dahil sa akala mo ang Latin Vulgate ay isa lang. So, ang mangyayari niyan, ang mga reference mo makukuha ay Latin Vulgate ni Jerome. Okay, now. Okay, the 8th century Vulgate with the Comma Johanneum at the bottom margin. So, walang 1 John 5:7. Meron tayong pakitang picture, anak, yung pinadala kong picture kanina, doon sa parang naka-writing sa gano'n. Ito po ay isang 8th century, para makita po ninyo. I-on nga ito, so I can see the TV. Okay? Alright. So, meron pakikita po si Jason sa inyo. This is an 8th century Vulgate with the comma Johanneum at the bottom margin. Ibig sabihin, hindi sinama yung 1 John 5:7. Okay? Yung Johanneum comma. Okay? The translation was largely the work of Jerome. Okay? Mamaya po ay bibigyan natin ng information tungkol kay Jerome, no? The translation was largely the work of Jerome, who in 382 had been commissioned by Pope Damasus I to revise the Vetus Latina or the Old Latin. So sabi nila sa information na itong Latin Vulgate is a revision. It is a revision of the Old Latin. Now, tingnan natin hindi po niya sinabing Latin Vulgate or Old Latin Vulgate, kundi nalagay po niya Vetus Latina. Ang pangalan na in-describe po nila dito is the Old Latin. Okay, now, mamaya po, explain natin yan. Okay, Vetus Latina Gospels used by the Roman Church. See that? Pansinin nyo yung daw kay Jerome ay revision ng Old Latin na ginamit ng Roman Church. Lilitaw talaga ang tama dito, Roman Catholic Church. Silang may tamang Bible. Okay. May tama sila. Yeah. On his own initiative, he extended this work of revision and translation to include most of the books of the Bible. Pag sinabing most of the books of the Bible, that includes the Apocrypha. Once published, the new version became widely adopted over succeeding centuries. It eventually eclipsed the Vetus Latina. Nawala daw yung Old Latin. So, ang talagang na gamit through the centuries, according sa information nito, ay walang iba kundi yung Latin Vulgate ni Jerome. By the 13th century, it had taken over from the former version the designation Versio Vulgata, or the version commonly used, or Vulgata for short. So, na-phase out na ngayon yung Old Latin. So, ang nakilala yung
Vulgate ni Jerome. Okay? Now, listen to this. This information was taken from the internet. Pero itong information na ibibigay ko po mga kapatid is an information taken from the Bible Believers. Okay? The Catholic Church affirmed the Vulgate as its official Latin Bible at the Council of Trent. That is in 1545 to 1563, though there was no authoritative edition at the time. The Clementine edition of the Vulgate in 1592 became the standard Bible text of the Roman Rite of the Catholic Church and remained so until 1979 when the Nova Vulgata was promulgated. So itong Latin Vulgate, alright, Jerome, ito yung ginamit for centuries ng Roman Catholic Church. Okay? Now, so another information po, kunin po natin yung information tungkol kay Jerome. Sa pagka-time involved si Jerome. Sino si Jerome? Jerome was born at Stridon, a village near Emona on the border of Dalmatia and Pannonia. Okay? Ito po yung modern Croatia ngayon. Croatia. He is best known for his translation of most of the Bible into Latin. The translation that became known as the Vulgate. Okay, tandaan natin yung word na Vulgate. And his commentaries on the Gospels, his list of writings is extensive. Okay? The protege of Pope Damasus I, who died in December of 384, Jerome was known for his teachings on Christian moral life, especially those living in cosmopolitan centers such as Rome. In many cases, he focused his attention on the lives of women, identified how a woman devoted to Jesus should live her life. This focus stemmed from his close patron relationships with several prominent female ascetics who were members of affluent senatorial families. Jerome is recognized as a saint and doctor of the church by the Catholic Church. Not only that, the Eastern Orthodox Church, and not only that, the Lutheran Church, and not only that, the Anglican Communion. Isipin nyo ginawa siyang saint ng Roman Catholic Church, ng Eastern Orthodox Church, ng Lutheran Church, at ng Anglican Communion. Gaano po siya kasikat itong si Jerome? Kaya mabubura po yung katotohanan because of the popularity of this person. Ginawa siyang saint ng mga major professing Christians. Major ito mga Protestants, the Greek Orthodox Church, plus Roman Catholic Church. Now, meron pong tinatawag na feast day para kay Jerome. That is every September of 30 of September. So, siya po'y well-known itong si Jerome na ito. Hindi po siya malit na tao sa kapaningin ng maraming mga religious persons. Okay? Siya po'y saint. Now, this is the start of the battle over the Bible. Okay? Ang start, mga kapatid, ng battle over the Bible ay actually dito po nag-start. Itong laban ng Old Latin Vulgate at saka Latin Vulgate. Dito po talaga yung war. Dito yung battle. Sapagkat alam nyo bakit? Sapagkat kung titignan ninyo yung date, tignan nyo yung data, kailan nag-start yung date? Tignan mo yung data, halos ito yung beginning ng Christianity. Beginning ng Christianity yan. So yung battle, ito yung kay ito yung Old Latin Vulgate. Itong number 1. Itong number 2, nag-start sa Pergamos period. Kung makita ninyo, ang pagitan lang nila ay 200 years. 200 years. Yan pagitan nila. So ibig sabihin, yung Christianity, yung early Christian churches. Alright? Dito pala kapatid, meron ng lumitaw na major corruption. Ay, hindi lang major corruption, major confusion. E tinuturo ko po ito, mga kapatid, because ito ang start ng talagang battle over the Bible. Ito talaga. Amen? Kung makita natin, alright, itong number 1, makita natin, nasa Ephesus period po ito nagawa. Ito ang Old Latin Vulgate. While the Latin Vulgate of Jerome was accomplished on the Pergamos period, wherein the Church of Catholic, or the Catholic Church, emerges, or emerged. Ito na nagsimula.
Pero dito, nag-start po, nauna na yung Old Latin Vulgate. Now, I tell you, you have to understand this, pagkat dito nyo makikita kung paano yung agenda at tactics, program and plan ng Roman Catholic Church to eradicate the true Christianity. Kaya nawala po sa picture ang true Christianity. Alam niyo bakit? Sapagkat po ang lumitaw na Biblia since 380 down, okay, up to our time, ang nakilala ay yung Latin Vulgate ni Jerome. Kaya makita po ninyo, okay, kung inyo makikita mga kapatid, itong panahong ito, alright, this time, itong panahong ito, from this time, alright, kung ito yung start, di ba? Start ito. Ito yung Latin Vulgate, Old Latin Vulgate. From this time up to the time of the Philadelphia period, ito yung time ng Philadelphia period. Up to this time, from the onset of the Latin Vulgate, okay, alright, from here, up to the Philadelphia, ito yung time ng Bible natin, English Bible. From this time, okay, the Pergamos period, up to the Philadelphia period, from this time, kapatid, talagang ito, walang light. Walang light. Kaya nga po si John Wycliffe, I don't know if you heard him, John Wycliffe, siya po ay isang monk. Okay, nag-translate po siya ng Latin to English. Si John Wycliffe, tinawag po siyang the morning star. Amen. Of Reformation, the morning star. The morning star of Reformation. Okay? The morning star of Reformation. Alam niyo po bakit tinawag siyang morning star? Sapagkat doon lumabas, mula sa dilim, lumabas ang maliit na liwanag. Okay? Nag-start po yan kay John Wycliffe. Okay? Dito po yan, bago yung King James Bible. Sapagkat itong panahon ito, kapatid, itong panahon ito, bago yung King James Bible, ito yung Dark Ages. Walang ilaw ang mundo. Alam niyo bakit? Sapagkat ang kumalat na translation ay hindi po yung right translation. Okay. Paano nangyari yan? So, dito po natin pag-aaralan. Okay. Now, before I show you the comparison, okay, the verses, okay, or the difference of the two, is that I'll just give you some of the informations needed para po sa ating pong pag-aaral. Okay. Now, during the first 3 centuries, the true gospel quickly spread all over Europe. Tanda natin, if you're going to study the book of Acts, tinuturo ko po yan, yung book of Acts. Makita ninyo sa Acts chapter number 11 verse 26, yung Antioch po, yan yung naging main headquarter or mission headquarter ni Paul, at dito po nag-start ang truth sa Antioch. Wherein, in Acts 11:26, Christians were first called, the disciples were first called Christians in Antioch. So talagang ang Antioch po ay, yun po yung hub, yung pinaka parang, sabihin natin, source ng Bible teaching, ng pure text, doon po galing, kapatid. Yung tinatawag na ng traditional or universal text. Okay, now, from there, alright, from there, yung mga Gentiles na convert, from there, up to the first 3 centuries, the true gospel quickly spread all over Europe. Saan sila nagpunta? Punta saan sila? Sa Europe. From Asia, punta sila saan? Sa Europe. Okay? Alright. So, mamaya po, meron akong pakikita ng slide sa inyo. Okay? Mamaya po, isa-summarize po natin mamaya. Okay, now, as I give you some information. Mula sa Asia, sa Antioch, nag-move mga kapatid, nag-spread ang true gospel saan? Sa Europe. And eventually, nagpunta sa Amerika. Okay? Now, so, this was enhanced by the existence of the Old Latin translation of the universal text of Antioch into the Bulgar or common language. Kaya tinawag siyang Vulgate, kapatid, because of the word common. This is the word common. Sabihin, common means what? Vulgar. Alright? Common or Vulgar.
So this Bible became known as the Vulgate. So bago po nagkaroon ng Jerome's Vulgate, meron ng Vulgate. Bakit tinawag siyang Vulgate? Because of vulgar. What's vulgar? Means common. It's a common language. Bakit po common language? Because during that time, ang Rome po, siya po yung empire. Tanda natin ha? So dahil sa ang Rome, kaya siya ang may control ng maraming mga lugar sa buong mundo, in Europe particularly. So yung language ng Rome, kaya yun po ang ginamit. Not the Greek. Not the Greek. Nung ang Rome po ay naging makapangyarihan, it is already Latin, the universal language during that time. Parang sa ating panahon ngayon, English, di ba? Ang universal language. Nung panahon naman noon, it is Latin. Kaya nga, it is common or common language or it is always used. Di ba? Old way of speaking Latin. Latin. Okay, now, so, it was now loved by European Christians and jealously guarded by them. Talagang, or zealously guarded by them. Talagang iningatan po ito at pagkatapos po ay minahal ito. Itong Old Latin Vulgate. Minahal po ito at talagang ginard po nila ito. Having the common people possess a copy of the Old Latin, there is now a great obstacle to Roman Catholic Church supremacy in Europe. Dahil po sa merong Old Latin Vulgate. So, itong Old Latin Vulgate nito, ito ay isang obstacle. Just like our King James Bible. Obstacle po ito sa mga nagtuturo ng mali. Obstacle. Obstacle po sa Roman Catholic Church and King James Bible. Okay? So, obstacle po yung Old Latin Vulgate sa Roman Catholic Church, supremacy in Europe. Kasi gusto ng Roman Catholic ma-cover ang buong Europe eh. Yan dahil meron kong mga Christians nag-uphold doon sa true and right line of text. Ano nangyari? The Rome enlisted the help of a loyal subject by the name of Jerome. Around 380 AD, he quickly translated the corrupt local text of the Alexandria, hindi po Antioch, Alexandrian text into Latin. So yan po palang Jerome's Latin Vulgate ay hindi po revision, just like sinabi kanina po ng Google. Yan daw ay revision, o yung Wikipedia, yan daw ay revision ng Old Latin. Actually, hindi na tinatawag na Latin Vulgate yung Old Latin eh. Old Latin lang. Okay. Now, this version included the apocryphal books, 14 books which no Bible-believing Christian accept as authentic. So, dinagdag po dyan sa Jerome's Latin version ang apocrypha. Now, ito po yung ginawang tactic ng Roman Catholic Church. To ensure the success of the corrupt Latin translation over the Old Latin, the Roman Catholic Church gave a name of that translation. At alam niyo pong tinawag niya? Tinawag niyang Vulgate. But Vulgate, because gusto po nilang palitan yung ginagamit ng mga Christians, Old Latin Vulgate. Tapos, ang gagamitin ng mga tao, because they are not familiar with the asan yung totoo, di ba? Asan yung totoo. Hindi sila familiar eh. So, mangyayari dyan sa makapangyarihan ng Roman Catholic Church, so, naglabas siya ngayon ng kanyang sariling Vulgate din. Actually, ang word na Vulgate na ginamit ni Jerome is a misnomer. Obvious, it's a misnomer. Why? Okay? Because number one, it is not common. Okay? And it is not old. Ito ay new. Bakit? Because nung natapos po ito, it's 300 AD. Ang old, 157 AD. So it's a misnomer. Why? Because it is not a Latin Vulgate. Because the word Vulgate means what?
commonly in the hands of the people. Nasa mga kamay ng tao. Wala naman sa kamay ng tao yung kay Jerome. Nasa Roman Catholic Church. Kaya hindi siya talaga Vulgate. Okay? Now, but Jerome's attempt to replace the old Latin Vulgate, okay, which was founded on the shores of true Christianity. So, pinus po nila itong project nito. Okay. So, there was one problem with which the Roman Catholic Church had not anticipated. So, nung lumabas po itong Jerome's Vulgate, itong isang bagay na hindi na-anticipate ng Roman Catholic Church. Okay, ano yun? Ito. Actually, this is the same problem which the businessmen publishing new versions today that cannot seem to avoid. Ano yun? Yung popularity ng King James Bible. Di ba, yung mga modern versions kaya, pinapalitan nila po yung iba-ibang Bible versions, right? Actually, alam niyo kung purpose yan? Palitan nila yung dati, yung King James Bible. Pero magtataka ka, kahit ang daming versions na lumabas, kahit i-promote pa ng mga businessmen, still, ang paborito pa rin ay yung King James Bible. Why? Because it is commonly used by common people, recognized as the true Word of God. Because the Holy Spirit bore witness to it. So, the old Latin Vulgate was accepted by the common people, and then the Jerome's Vulgate was refused. And they don't accept it because it is a counterfeit, as they still do today in rejecting other versions. Tayo mga Bible believers, we reject the other versions. Why? Because we know it's a counterfeit. At alam natin, behind these modern versions is the Roman Catholic Church. The same spirit in the time wherein ang mga European Christians, nung dumating po yung Latin Vulgate na galing kay Jerome, nireject po nila ito. At hindi ito na-anticipate ng Roman Catholic Church. Now, ang tanong, kung ayaw tanggapin ng European Christians, alright, bakit ito ang nangibabaw? Bakit ito ang naging known? At bakit nawala ang Old Latin? Bakit siya nawala, ang Old Latin? Bakit siya nawala? Alam niyo bakit? Yung mga taong humahawak ng Old Latin. And they're trying to spread the gospel. Ang ginawa ng Roman Catholic Church, naglabas siya ng mga loyal subjects niya at pinagpapatay nila ang mga may hawak ng Old Latin. That's the reason why ang lahat ng mga books na sinulat ng mga Christians noon were all destroyed. They're all burned. Habang sinusunog ito mga ito, kasabay na sinusunog din ang tao. Hawak-hawak nila yung Old Latin Vulgate. Sinusunog ito kasama ng may-ari. That's the reason why marami pong namatay sa panahon ng Dark Ages. Kaya tinawag siyang Dark Ages because tinakpan ng kadiliman ang mundo at yun ay dahil sa massacre na ginawa ng Roman Catholic Church. Inquisition. Yeah. Okay. So nag-start ang killing mula nung na-institute ang Latin Vulgate. Nag-start ang killing. Mula doon sa 300, mula din sa Pergamos period, up to the time of the Philadelphia period, walang hitupong pagpatay. Okay? Anak, parang may kulang pa doon sa isa, yung Greek, tapos, tingnan mo mabuti. Ay, ako hindi ko na isulat lahat, no? Kaya, ito. Bigyan mo akong ballpen. Okay. Alright. Now, so naintindihan po ninyo ngayon? Ayan, the same tactic na ginagawa po ng mga modern versions ngayon. Okay, same tactic. Okay. So, anong tactic po nila? Right? Okay. So, they're going to make
those people who believe the King James Bible is called. Okay? Okay. All right. Okay. Okay, now, the name Vulgate on the flyleaf of Jerome's unreliable Latin translation did little help its acceptance among fundamental Christians. The superior Old Latin Bible, or Italic, isa sa pangalan po ng Old Latin Vulgate is Italic, was held fast by all early European Christians who upheld the authority of the Bible over the authority of Rome or education. So mas minahal ng mga European Christians ang Old Latin Vulgate kaysa yung kay Jerome. Alright, so naalala nyo ngayon, no? Paano nawala ang Old Latin Vulgate ng mga European believers. Paano nawala? Ayaw nilang makinig sa Rome. Ayaw nilang makinig sa Pope. Pagkat sa kanila, hindi authority ng Pope. So, ano nangyari? That's the battle. Actually, it's a bloodshed, mga kapatid. It's a bloodshed. Kaya hindi po biro, kapatid, itong pinag-aaralan natin ito. This is history. And you will now see how history will clear up the issue. Kung bakit meron tayong Latin Vulgate ngayon, at ang akala natin Latin Vulgate na yan, ito ay galing doon sa Greek. Actually, hindi po, mga kapatid. So, just to show you something, para po makita po ninyo ito. Okay, so ipakita mo na. So, the Vulgate of Jerome was unwanted and unused by the true Christian Europe for over 900 years. For over 900 years. So, habang tinitignan po niyo yung chart. For over 900 years, ang ginagamit po ng true Christian Europe ay walang iba kundi ang Old Latin. Now, para po ma-erase ang Old Latin, they violently eliminate the people who use this faithful translation. So, Roman Catholic Church shed innocent blood in order to achieve the goals. What happened in the case of the Old Latin Vulgate and the inferior Latin Vulgate of Jerome is very similar to what has taken place in the case of the KJV and modern translations. They forced it on people through underhanded tactics. And we brand as Bible believers, as cult. Atakihin nila tayo para i-force nila ang mga modern version sa ating panahon. Okay? So, ilalagay po nila sa mga Christian bookstores at mga Bible colleges. And actually, the real victim is the poor common Christian who ends up with a weak, watered-down Bible in his hand rather than the words of God. So, imbis na yung Word of God na nasa kamay natin, salamat sa Diyos sapagkat tayo naniwala ng King James Bible and truth. Amen. Ang gagawin po ng Roman Catholic Church at lahat po ng mga sumusunod kay Jerome sapagkat ginawa nilang saints lahat po na sumusunod sa kanya, ang gagawin po, they're going to promote the modern version. So, ang mangyayari, aalisin po nila sa kamay natin ang Word of God. So, hindi po ito simpleng hindi po ito simpleng Bible study lang, Ito ay pananampalataya na ipinaglaban ng mga unang panahon na siyang sukdulang ikamatay nila, kapatid. Yun ang mga hero ng pananampalataya. Amen. Kung hindi po sila nangamatay, kapatid, wala tayong truth ngayon. Salamat sa Diyos, preserve ng Diyos, kapatid, ang salita ng Panginoon. Na-preserve. Amen. Paano ito na-preserve? Sa pamagitan din po ng mga nag-ingat sa salita ng Diyos. Totoo po na maraming namatay, pero marami pa rin nagpursige. Na kahit po may persecution, ay pinagsikapan nila ng salita ng Diyos ay hindi mawala hanggang sa ating panahon. Okay? Now, the Old Latin is one of the witnesses
sapagkat merong copies, versions, and church fathers, yun ang mga witnesses na pinagmulan ng translation ng English Bible. Together with the Pesito, or what we call the Greek translation into Syrian, this Latin translation was accomplished about 157 AD. Since the Roman Empire had made Latin such a common language, this translation was readily adopted to the Latin-speaking church, and it became popular in Latin-speaking church, which is called the Common Bible, the Church of... Pag sinabi natin Christians, Brad, or church, hindi po itong Roman Catholic Church, ha? Kasi nga po, hindi po Christian ang Roman Catholic. Yeah, progressive. Actually po, isusunod nating studies that the teachings of the Roman Catholic Church. At yun po, i-present, i-share po ninyo sa mga kaibigan yung Roman Catholic. Pagkat bukas, ay tuturo ko po sa inyo the teachings of the Roman Catholic Church. Therefore, because of the early date of its translation, the testimony of that ancient version will be very important in verifying the authenticity of the questioned readings. Kaya nga po, saan ba tayo kukuha? Hindi po dito, kundi dito. Sapagkat ito ay earlier than this one. So, saan tayo kukuha? Ang King James Bible, galing po siya dito. Now, tignan po niyo yung chart. Tignan po niyo yung chart. Alright? Okay. Let's see the chart. Kanina. Okay. As you can see the chart, okay? Tingnan po ninyo, ha? O yung mga early Christians, at mostly po from Asia, and eventually po sa Europe napunta, no? Yan po yung movement from Asia, Europe, and then America. Na makita po ninyo, sa Asia, andun yung Antioch, Syria, di ba? Right? So yung mga early Christians, they have the Greek, New Testament. They have the Hebrew, Old Testament. Now, kung nyo makikita, yan yung line, no? From the early Christians, meron tayong mga tinatawag nilang translation, yung Pesito or the Syriac translation. And then the Old Latin Vulgate, which is called the Italic. Ito yung Latin translation ng Greek. And then the Gothic na sinulat ni Ulfilas from the Greek language. And then we have also the German na galing din sa Greek. Okay? Actually, si Desiderius Erasmus, meron din siya Greek New Testament. And then, after that, yun po yung pinagmulan ng mga English translations. Example po dun sa si William Tyndale translation, di ba? We have the Bishop's Bible, di ba? Matthew's Bible, the Coverdale's Bible. Okay? And then you will see, after those translations from Greek to English, nakita mo, yun po yung line ng KJV. Kung inyo makita, yung Old Latin is part of that witnesses. Part po siya. Bahagi po siya nung translations ng universal text o yung traditional text na tinatawag natin ngayon the Textus Receptus. Yun ang ginamit ng King James Bible. So yun po yung magkakasama. Yun yung magkakagroup. Pero ang magkakagroup ito, yung Alexandrian Egypt, yung pong mga source ito. Alam niyo po kung saan nag-aral pong itong si Jerome? Siya nag-aral po sa Alexandria, Egypt. Kasama po ni Philo at kasama ni Origen. Now, remember Origen, di ba? And Clement. Okay, and then, mula po sa Alexandria, Egypt, meron po silang corrupt Greek manuscript. Yun po yung na-translate into Latin. And some other languages. Alright? Hanggang sa, na-translate ito sa English, hanggang sa lumitaw ang modern versions. Hindi po sila pareho ng stream. Hindi sila pareho ng line. Hindi po yan revision. Ang Latin Vulgate of Jerome is not the revision of the Old Latin. Pagkat ang Old Latin, galing po sa Antioch, Syria. It's an Antiochian text. Okay? Now, so, ito na po yung difference. So, in 380 AD, ang Jerome's Vulgate ay lumabas. And finally, in 1280 AD, forced their private interpretation to the Latin Church by killing. At ito po, in the Council of Trent, in 1500s, the Council of Trent, sa time ng Reformation period,
The Council of Trent, ito ang kanilang ginawang official Bible ng Roman Catholic Church. Latin Vulgate. Alright, now let's see the difference. The Old Latin Vulgate is called italic versus the Latin Vulgate of Jerome. So it was earlier, it's an earlier witness because it was accomplished around 157 AD. Compare this one. Hindi sila pareho. Why? Because ito, natapos ito 157 AD. Ito naman, natapos ito 380 AD. The translation of the Antiochian text, it came from the translation of the Antiochian text. Ang Latin Vulgate ni Jerome, galing po sa Alexandrian text. Tandaan natin, ang Alexandrian text, isa sa Alexandrian text po yung Aleph, o yung tinatawag na Sinaiticus, and B, Vaticanus. Yan mga Alexandrian text. So yun na magkakasangga, magkakasama, magkakagrupo. Okay. The original Latin Vulgate, which is called common, but common, sapagkat common people ang gumagamit ito. Because the language, the universal language during those times sa Europe ay Latin. Dahil sa kapangyarihan ng Rome. So common siya, kaya tinawag siyang Bulgar or Vulgate. Kaya it's a misnomer. Ang Latin Vulgate is a misnomer. As I told you, bakit? Una, hindi siya ginagamit ng common Bible. Common tao. Hindi siya common Bible. At wala siya sa kamay ng mga tao. Okay? Now, the Old Latin Vulgate kept by European Christians in first 3 centuries. Okay? Latin Vulgate was kept by the Roman Catholic Church from Jerome to replace the original Vulgate. Yan ang purpose nito. Okay. The Old Latin Vulgate, it does not have the Apocrypha, or it does not included Apocrypha. While the Latin Vulgate of Jerome, Apocrypha is or was included. Reliable translation. Dito po ang source ng KJV. It is a corrupt translation na merong Apocrypha, isang dahilan kung bakit nagkaroon ng modern versions. Okay? So this is an official Bible of the Roman Catholic Church. Remember, anumang bagay sa Roman Catholic Church ay hindi dapat sang-ayunan. Nakita natin? Binasa natin kanina yung verse natin? Di ba? Hindi pwedeng tayo'y kakain doon sa table ng devil. Hindi tayo magkakaroon ng Lord's table, doon sa table ng devil. Okay, now, if this is a true witness, kung sinabi ng true witness, ito yung pwedeng pagkuhanan ng verification kung ang ating translation ay tama. Okay? And this is a false witness because it will give us a wrong information. Okay? Now, so in our study, we understand, okay? Una, kita natin kung ano ang ginagawa ng diablo. Using the Roman Catholic Church, the devil wanted to remove the words of God in our hands. At salamat sa panahon ng Reformation, may mga nagsuko ng buhay para ipaglaban ang salita ng Panginoon Diyos na nawala ng matagal na panahon. Okay? Now, secondly, this issue is not a small one. Alam niyo bakit? Sapagkat ang victim dito ay ang mga poor, common Christians na hindi nila alam, nakala nila itong issue ng King James Bible at saka modern versions, kala nila maliit lang na bagay. Hindi nila alam kung sinong nasa likod dito. Okay? Kala nila dahil mas mahirap basahin ang King James Bible, dapat palitan ng mas madaling basahin. No, that is not the issue. The issue is this. They don't want us to have the true teachings of the Lord. Yan ang gusto nila. Para mapailalim tayo, tuloy-tuloy, palagi, at wala nang hinto, pailalim tayo sa Roman Catholic Church. Kaya ang Pilipinas, kapatid, pag-aari ng Roman Catholic Church. Bakit? Pagkat ang isip ng tao, hindi sila educated doon sa truth. Kaya madali silang hilahin, madali silang gayahin, madali silang lokohin. Punta kayo sa January 9, every January 9.
May street preaching po kami. Tignan po ninyo, kapatid, sumawa lang po kayo. I encourage you. Tignan po nyo kung gaano karami ang followers ng Roman Catholic Church. Just one patron, patron saint nila. Yung Black Nazarene. Isa lang yan sa maraming nilang mga patron saints. Grabe po, millions of them. Ang iba po namamatay dahil po sa kanilang panata. At bakit po ganun sila? They're willing to die? Because they don't understand and they don't know the truth. Kaya magpasalamat tayo, may mga teachers, may mga nag-open sa atin ng mga books, may mga nagbigay ng buhay ng mga pastors at tinuruan tayo ng salita ng Diyos para ma-open sa atin ang katotohanan at hindi tayo maging biktima ng kasinungalingan na ginagawa ng Roman Catholic Church ever since. Tanda natin na 380 AD pa yan. Hanggang ngayon, kapatid. We have these bottom verses right now. Hindi po aksidente ito. Ito po, kapatid, ay plano at programa ng Roman Catholic Church para ialis sa atin ang salita ng Diyos para hindi tayo lumaban, lumayo at humiwalay sa kanila. Manatili tayong biktima nila. At magbigay ng magbigay, magbigay ng bigay. Alam niyo po yung purgatory pa lang, napakagastos niyan. Isipin niyo patay ka na, gumagastos ka pa. Purgatory, bakit? Kasi kung hindi ka ipagpipray na mga mahal mo sa buhay, hindi ka alis sa purgatory. Manatili ka doon sa apoy. Kawawa ka naman. Yung mga bata, pag hindi nabinyagan, saan sila babagsak? Sa limbo. Ano yung limbo? Yun ang lugar ng mga bata na hindi nabinyagan. So, kailangan magpabinyag ka. So, ngayon, hindi ka naman naikasal sa Roman Catholic Church. Wala kang holy matrimony. So, hindi mo natapos yung 7 sacraments. Hindi mo na kompleto. O kaya, mamamatay ka na, hindi ka nakareceive ng last rites. So, hindi mo natapos ang 7 sacraments. So, what happened to you? Punta ka sa purgatory. Kasi ang salvation sa Roman Catholic Church ay by works. Sa Bible, ang salvation po is by grace through faith. That's the reason why we have to study the Bible. Amen? Amen. Para po tayo po ay makalaya at makita po natin gaano po ang pagmamahal ng mga taong nauna sa atin sa salita ng Panginoon Diyos. God bless po. At napakaganda po ng ating study, mga kapatid. I know that you have been blessed kung talagang po kayo nanood, nakinig. Amen? At, okay, so shout out muna po tayo. Amen. Okay, shout out po sa ating pong mga taga-subaybay. Dito po sa ating pong Royal KJB believers. Amen. So, ito po sila, Sister Ana Bukad, My Heart Rings Melody, Eliza Piandong, Ednard Carpulio, Mayo 18, Luce Veronio, Juni, Ling Gregorio Tolentino, AJ Lapore, Merlin Moreno, Ayan Gomez Lopez, Nal Benjola, Saliana Rose Gonzales Nicolas, Jolis Albertes, Nolan Maroto, Buboy Meneses, Mike Cabeto, Helena, Maria Cristina Padilla Pamaran, Maria Darlene Mina, Krishna Melchor Tolentino, Reven Juarez Valdiviso, and Ray Uro, maging po si Brother Mike Runas, Josie Gonzales Ramos, Buddy Salvador, Ana Hermoso Alderete, Edison Boon Ukay, Angel Lang, and Sister Neng Gregorio Tolentino. Nauli po. Amen. Shout out po sa bawat isa po sa atin. Alright. Amen. Salamat po, mga kapatid, for joining us and tuning in. Amen. At kung meron po kayo mga questions, you can ask now. At may mga tanong po kayo, so we might have the ability to answer by God's grace. So meron po tayong tanong, Brad? May question ba tayo? Thumbs up lang. Wala siya. Ang Old Latin Vulgate Pastor, sino yung mga nagano? The Old Latin Vulgate. Basically, ito yung mga Christians, ng mga disciples ni Kristo.
Di ba from Antioch sila, tapos nag-spread sila sa Europe part, di ba? At makita mo yung sumunod na niyan, yung Gothic Gothic na translation. So ibig sabihin, ang nag-translate nito ay mga Europeans. Latin di ba? Ano ba Latin? Di ba Rome? Di ba yung last na lugar na pinuntahan ni Paul bago siya namatay ay yung Rome, di ba? Makarating siya sa Spain. Tama? So, yung Europe, na-spread niya sa panahon pa lang ni Paul, meron ng mga Christians dyan. So, from Greek, kasi yung Greek po, ay hindi na siya, kumbaga sa nawala yung paggamit ng Greek. Diba? As a common language. Anong pumalit? Latin. So, yung mga Christians na nasa Europe during that time, sila yung nag-produce niyan ng Old Latin. Okay? At na-accomplish yan in the year 157. Earlier, doon sa 382. Malayo. No? Ibig sabihin, ginamit na talaga siya for 200 years. Bago lumitaw itong kay Jerome. So, common na talaga siya. Talagang in use na siya. Ginagamit talaga siya. So, hindi siya talaga galing sa Roman Catholic Church. Pagkat Roman Catholics, alam natin, officially, doon sa Nicaea, the Council of Nicaea, 325 AD, doon lang talaga nagkaroon ng council na binild nila yung teaching ng Roman Catholic Church. So, pakita natin, hindi ang Roman Catholic Church ang nag-start ng translation ng Latin Vulgate. They were Christians in Europe. So, most persecuted people yan. Alam niyo bakit? Kasi nga, bagsakan, simula yan ng paglabas ng katotohanan. Di ba? The devil, kita niya, no? The devil saw it. So, ito na. Ito na yung mga magsisimula ng worldwide evangelism. So, the devil will really take advantage of that and he's going to make his move and then he's going to stop the movement. Kaya nga, makita natin yung history, pag-aralan natin yan, next Bible study, yung church history, makita natin from evangelism to education to culture. At doon sa culture, doon na siya bumanat. Okay? So, that's the reason why na mayroong Old Latin Vulgate na galing yan sa mga European Christians. So, dyan po nag-start yung pastor, ang tinatawag na Inquisition. Inquisition ay counter-reformation yung Brad. Di ba ang Reformation dito siya? Diba? During this time, 1500s, di ba? So, hindi pa masasabing Inquisition yung ginagawa? Hindi pa, wala pa kasi ang Inquisition kasi 15th century, no? During the 15th century, dito yung Inquisition, di ba? Kay Ignatius de Loyola, mga Jesuits. Counter-reformation. Okay, counter-reformation yan. Okay, so, sige po. Any question? Amen. Kaya naman po. So, noon pala, bago pa lang mga Inquisition, marami nang pinapatay. So, Oh, yeah. Sige, any question po? Para maano natin. Okay. okay, kay Sister Shaliano Rose Gonzales Nicolas Pastor. Pastor, ask ko lang po yung mga gumagamit ng mga Latin words po. Bakit po sila nakakagawa ng mga bagay na like ano yan? Parang may magic o kagaya ng nagluluto sila ng popcorn sa damit po. Binaba. They use Latin. Yes. Ano yun Binabasaan lang ng Latin Latin. words po. Salamat. alam niyo po, enchantment yan Enchantment.
Yeah. You know, the devil will use everything para mag-confuse o mag-deceive. Witchcraft. Diba? Since yung Latin po kasi ay nagamit yan sa religious, diba? Religious. At dahil sa ang nakilalang Christian sa buong mundo ay ang Roman Catholic Church. So akala nila kapag gumamit ka ng Latin, eh talagang sa Diyos yun. Kapangyarihan galing sa Diyos. Eh di naman nila gagamitin yung, eto kapangyarihan ito ay galing sa Diablo. Kaya gumagamit kami ng Latin kasi yun na ang language ng church. Kasi nung unang panahon, in 1960s, alright, doon lang po nagkaroon ng tinatawag nilang Vatican II. Yung Vatican II, yung ecumenical movement, yung ecumenism, kung saan ang ginagamit na language ng mga pari noon, alala natin sa mga oldies, Meron pa rin yun. gumagamit pa sila ng Latin. Tapos nakatalikod sila sa tao. Pero during the Vatican II, umarap na sila sa tao. And then they used the language, yung mother tongue, or English, or any language doon po sa isang community. So, inalis na nila yung Latin. Pero during those times, pag sinabing Latin, ang Latin kasi ginagamit siya ng mga priests or educated people. Kaya, kapag ka nagdadasal, Latin. So, nakasanayan na kahit pang manggamot, siyempre, dahil sa Diyos, siyempre, manggagamot sila, anong gagamitin nilang language na mas makapangyarihan? Latin. Tama? Kasi bakit? Nakadikit ito sa Roman Catholic Church. Tandaan natin, lalo na sa Pilipinas, ang Pilipinas kasi, about 85% is Roman Catholic. Kaya kapag sinabi mong naglalatin yan, yan na. Ano yan? Binless yan. Kasi Latin Okay? So, para bang mataas kaysa sa common na salita natin, no? Standard. Mas mataas yan. Mas para bang meron siyang kapangyarihan kasi Latin ang ginagamit. Pero yun ay pamamara lang ng Diablo para mag-deceive. Okay? Next question. Alright. Sige po. Pastor from Brother Ednard Cargulio. Pastor, good evening po. Out of the topic question lang po, Pastor. Bakit ang dami pong naniniwala ng mga Bible believers na ang rapture po ay ayon sa calculation nila na baka next year, 2021 or 2048 ang rapture? Marami po kasing mga Christians, hindi lang Bible believers, marami ng Christians na nagkakalculate ng pagdating ng Panginoon. But in reality, walang makakalam kasi imminent Yung ating imminent at anytime. Anytime pwede mangyari. So, calculations, human calculations po yun. But still unreliable. Kasi nga, ang Word of God nagsasabi na hindi mo na kailangang alamin di ba? Bakit? Kasi una sa lahat, we have already the hope. We have already the blessed hope. At dahil sa we have all the facts from the Bible. Alam mo naman na anytime darating ang Panginoon. Okay? It might be tonight, or it might be tomorrow, or it might be next week, it might be the next year. But ang katotohanan niyan, darating ang Panginoon Diyos. Darating si Kristo. Okay? So kung meron man silang calculations, it's up to them. Pero hindi dapat doon tayo mag-rely doon sa calculations na yun. Kasi paano kung nag-fail yun? Marami nga nagsabing 2020, darating si Kristo, September. Kinalculate nila doon sa beginning ng birth ng Israel. Yung pagiging state ng Israel. 70 years after. 1948, 70 years after. 2018 daw. Hindi naman dumating. So, ibig sabihin, maraming mali sa mga datings. Maraming mali. So, you don't have to follow them. Right? Just keep on preaching the Word of God. Maging active ka sa pagtuturo ng Biblia, Bible study, pag-witness, pag-invite sa church, pag-build ng ministry. Yun ang dapat natin i-focus. Okay po? Okay? So, wala na pong question. Alright. So, kung wala na po ay pasalamat na lang po ako sa inyo sa patuloy niyo pong pag-support sa ating Bible study. Thank you for your help, your prayers, your comments, as well as po yung pag-share po ninyo
Upang sa ganun po itong ating channel will keep on growing. At the same time, lalo pa pong magamit ng Panginoong Diyos sa mga taong naghahanap po ng katotohanan. Okay po? Amen, amen. Alright, so let's pray. Manalangin na po tayo. Amen. Let's have a word of prayer. Yes po. Closing po, closing. So tayo po muli manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, muli Panginoon, marami pong salamat Panginoon Amen. Diyos sa kaalaman Panginoon na binigay niyo po sa bawat isa po sa amin Panginoong Diyos. Ito po Panginoong Diyos ay siyang ikaw Panginoon ang naglagay sa amin Panginoong Diyos. God. Lugar na ito Panginoon upang kami Panginoong Diyos ay muling mabigyan ng information Panginoong Diyos. Oh, yes, Lord. According po, Panginoong Diyos, sa aming pong topic, Panginoon. Oh, Salamat God, po, yes, Panginoong Lord. Diyos, sa ginagamit mong tagapagturo, Pastor Jonathan, Panginoong Diyos, at ang platform na ito, Panginoong Diyos, ang Real KGB, Panginoong Diyos, patuloy, na ito po pagbalain po ninyo, Diyos. At sana, Panginoon, malaman, Panginoong Diyos, ng mga ibang kapatiran, O Diyos, ang pagkakaiba, Panginoon, ng Old Latin Amen. o Latin Vulgate kay Jerome, Panginoong Diyos. Lord, salamat, Panginoong Diyos, sa gabing ito na maayos na naparating sa bawat isa po sa amin, Panginoong Diyos, ang information, Panginoon, na amin pong nalaman Yes, ngayong Lord. gabi, Panginoong Diyos. Marami pong salamat sa mga kasama narito, Panginoong Diyos, Brother Nick and Sister Jaisal, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoong Diyos, na sana, Panginoong Diyos, patuloy niyo kaming pagpalain, O Diyos, bigyan pa, Panginoong Diyos, ng kalakasan, at nawa, Panginoong Diyos, ay pagpalain niyo rin, O Diyos, ang Amen. mga kasama po namin, Panginoon, na tutulak patungong Marikina, O Diyos, Brother Mike Abeto, at buong Bethel Bible Baptist Church, Panginoong Diyos, Pastor Boy at Panginoong Diyos. Ingatan niyo po sila, Panginoong Diyos, sa kanila pong travel, makarating silang payapa, O Diyos, God. sa kanila pong patutunguhan upang ihatid, Panginoong Diyos, ang mga relief, Panginoong Diyos, Tama. kung saan ito po ay napagtulong-tulungan ng bawat mananampalataya, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga taong ginamit po ninyo, O Diyos. Pagpalain niyo po ang mga kapatid, Panginoong Diyos. Marami pong salamat, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. 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 Thank you so much po. God bless po. Pastor, bakit po kaya ang dami-daming na-deceive at sa maling doctrine? Okay? Mas maraming magpunta sa hell kaysa heaven. Opo. Yan po yung nakasulat sa Bible, di ba? Sa Matthew chapter 7, di ba? Yeah. Wide is the gate. Yon. So, many, sabi niya. Many, ang pumunta doon, many. Di ba? Wide is the gate. Tapos, that leads to destruction. Sa Bible na yun, prophecy na yun. Kaya kung tinanong natin, bakit kaya marami? Marami kasing talikod sa Diyos. John 3:19, di ba? Dumating ang liwanag, pero ayaw nila yung liwanag. Mas gusto nila yung dilim. O yung nature kasi ng tao, evil. Evil siya. So, nandito yung force ng evil. Kasi ang mundong ito ay ang God ng mundong ito ay Satan. Tapos ang evil, nandito pa. Kaya sa Galatians 1:4, sabi ng Bible, this world is evil. Okay? So, ganun po ang dahilan kung bakit mas marami po ang nadadaya sapagkat ayaw po nilang katotohanan. Ayaw na po nila ang kaayusan ng buhay. Kaya nga, nadadaya sila. Nadidisip sila. Okay? So, yun lang po at marami po salamat once again. Salamat po sa inyong pagpapatuloy. Nawa po, huwag kayong bibitaw. Amen. Walang bitawan. Amen. Okay po. So, God bless po. Again. Please like, share, and follow our Facebook page, and please subscribe with our YouTube channel. Once again, good morning, good afternoon, and good evening. Real KJ Believers now signing off. Signing off. Amen. Ronald Cancino, shout out.